Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong Ama, pawiin ang aking kasama. Sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong Ama, pawiin ang aking kasama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ni Jesus Nazareno. Muli, tayo ay kaniyang tinipon bilang sambayanan at bilang angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob, upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod, at sa mga utos mo kami nawa ay makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Osias. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit.
Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. At manunumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka sa mga Diyos-Diyusan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng puong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinabababa ko ang pasaning basket, iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Mahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na sunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayo. Magandang umaga po sa lahat. May kilala ba kayong maraming dahilan pero walang ginagawa? Yung parang gusto niyang magbagong buhay pero hindi mo na ngayon. Gusto niyang mag-sorry pero baka hindi niya alam kung paano. Gusto niyang magsimba pero saka na lang pag hindi na busy. Yung, di ba may kanta nga na dati yun, ano yun, parang gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Pero yung tanong, hanggang kailan? Tutingnan natin ang ating puso, hindi ba ganito rin tayo sa Diyos? Ang dami nating alam din tungkol sa Diyos, sa pananampalataya, pero hindi rin natin ginagawa, hindi rin natin sinasabuhay. Alam nating dapat nating magpatawad, pero mahirap kung sobrang sakit, di ba? Yung ginawa niya sa atin. Alam natin na dapat tayong magdasal, pero minsan, pagising natin sa umaga, alam natin magdadasal tayo. Pero nung una natin ginagawa, ako minsan, ginagawa ko to, cellphone. Check ko muna baka may message. Alam natin na dapat natin unahin ng Diyos, pero nauuna ang trabaho, ang negosyo, at iba pang pagkabisi sa buhay natin. At kapag tinanong naman tayo, madalas, sagot natin, alam natin yan, alam ko po yan, pero mahirap parang kung iisipin nga natin, parang may iba pang mas importante sa buhay natin kesa Diyos. At ganyan din yung Israel na narinig natin sa unang pagbasa. Alam nilang dapat silang bumalik sa Diyos, pero kung kailan may problema, saka na lang sumisigaw, "Panginoon, tulungan niyo po ako." Pagkatapos ng tulungan, balik na naman sa dating gawi. At narinig natin sa unang pagbasa na merong eskriba na pumunta kay Jesus. Ang tanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Kasi ayon sa mga Pariseo, mga eskriba na nag-aral sa mga batas ng Diyos, doon sa Lumang Tipan, merong 613 na utos ang Diyos. Itong 613 yung dapat nilang susundin. Yung 365 po sa 613, 365 yung negative na commands, yung mga hindi bawal mong gagawin. 248 yung mga positive, yung kailangan mong gawin. Pero anong sagot ni Jesus? Ibigin mo ang Diyos
ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. At pangalawa, ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Yung una po, yung una niyang sagot, yun po yung galing sa tinatawag na Shema ng Israel. Yung Shema, yan po yung pinaka-central sa Jewish faith, yung parang panalangin nila na araw-araw. At alam naman po natin na yung sagot ni Jesus ay nakikita natin sa Ten Commandments, dyan sa labas, bago tayo pumasok, di ba? Yung Ten Commandments, nahahati sa dalawa. Yung unang parte, kung nabasa natin, yung first three, yun yung mahalin ng Diyos. Pagkatapos, yung mga sunod, yung sa kapwa, yun yung paghahati na tinuro sa atin ni Jesus. Hindi na rin tayo sinasabihan na, although mahalaga pa rin, pero yung mga utos kasi sa lumang tipan, maraming mga categories din yun. Although mahalaga pa rin mga yun, kasi narinig natin nung nakarang araw nang sabi ni Jesus na hindi mawawala yung mga kautosan, pero siya sa kanya nagaganap yung mga utos. Pero ngayon, na-distill, na-summarize ni Jesus ang kautosan ng Diyos sa mahalin ng Diyos ng buong buo at mahalin yung ating kapwa. So bakit po ito yung pinakamahalaga? Dahil ang Diyos, ang utos ng Diyos, mula sa pagsisimba hanggang sa kung saan na tayo pupunta, ay nagmumula sa pag-ibig. Kung natin, yung ginagawa, yung importanteng word po doon ay mahalin. Mahalin, may ginagawa. Hindi lang na alam lang natin. Pero madalas din, kasi iniisip rin natin na sapat na yung pagsisimba. Sapat na yung pagpupunta sa Quiapo, like tuwing Biyernes at Linggo. Okay na siguro na hindi naman ako nagkakasala, wala naman akong pinatay, wala naman akong ginawang masama, hindi naman ako nanakaw, at mabait naman ako tulad ng iba. Pero para kay Jesus, hindi lang sapat na alam natin kung ano yung tama o mali. Yung importante doon, na ginagawa rin natin. Yung love is not just something na alam natin, di ba? So, napapakita natin yung pagmamahal, yung pag-ibig sa ginagawa natin. Kaya anong sinabi niya sa Eskriba? Nung sinabi, tama nga yung sagot mo, Jesus. Pero anong sabi niya? Malapit ka na sa kaharian ng Diyos. Malapit. Kasi alam niya na, tayong lahat, alam na natin yan, malapit na tayo sa kaharian ng Diyos. Pero, medyo kulang pa ng konti. Kasi kailangang may ginagawa rin tayo. Ganon din tayo, di ba? Malapit na tayo sa Diyos, pero sometimes, lalapit tayo, pero sa tamang panahon, lalo na sa panahon ng Kwaresma, alam natin na kung anong dapat nating gawin, pero sometimes, bukas na lang po. Kaya anong dapat solusyon natin? Kung kausap natin yung Panginoon at parang naisip natin na parang may sinasabi na sa atin na ang nagawin natin, simulan na natin ngayon, huwag nang gawing bukas. Hindi naman hinihintay ng Diyos sa atin na maging perfecto na tayo kaagad, di ba? Ang importante, kung ano yung nasa puso natin, na ginagawa rin natin. Kaya, kung wag na nating hintayin, kung may tamang pakiramdam, kung kailangan nating, siguro kung may kailangan tayong, kung naisip natin may kailangan tayong patawarin na natin. Kung may kasalanan tayo na kailangang iiwan, simulan na natin ngayon na iwanan na yon. Wag na nating sabihin na hindi natin kaya. Kaya kung tayo lang mismo, kung nag-iisa lang tayo, wala tayong support, hindi natin kakayanin yan. Pero dahil nandyan si Jesus, na dinaraanan ng lahat nating nadadaanan, we can trust na He will be with us. He will give us the grace to overcome these obstacles, these challenges na yon. At, siyempre, gawin na natin, simulan na natin ngayon. Hindi na mamaya, hindi na bukas, kundi ngayon. Kaya, ngayong Kwaresma, ito yung pag-isipan natin.
Anong isang bagay na alam mo, dapat mong gawin, pero ipinagpapaliban mo? Kung ito nga ay may pagpapatawad, humingi ka ng lakas sa Diyos na at gawin mo na. Kung pagbabalik loob, ninatawag ka na may ikumpisal, wag na. Meron naman tayo dyan araw-araw. Puntahan mo ng Diyos. Kung ang tawag ng Diyos sa atin ay magdasal, tabi muna natin ang cellphone. Although, pwede na, baka yung dasal natin nasa cellphone, pwede naman yan. Pero una, isipin natin kung saan, anong sa buhay natin, ang mga pagkabisi natin, yung mga bagay, kung saan hindi po natin inuuna ang Diyos. Kasi yun po yung turo ni Jesus na unahin natin dapat ang Diyos at saka na rin yung ating kapwa. Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. May ginagawa, hindi lang po inaalam. At kapag ginawa po natin ito, hindi na tayo medyo malapit lang sa kaharian ng Diyos tulad ng eskriba, kabilang ka na. Kaya kung may kailangan po tayong gawin na natin. Ngayon na, hindi mamaya, hindi po bukas, kundi ngayon. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawi ng kaniyang pag-ibig ang lahat at ang kaniyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Jesus, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, naway ihatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Isama po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami ng iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa ng walang hanggan, katulad ng ginawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo,
Sumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala, araw ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga numerong nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Lumuhod na po ang lahat at dasalin natin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen, panyo at dasalan upang lalo kaming
manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.